Hello mga mare, tara samahan niyo ulit ako for today's mini vlog. Maaga naman ako nagising kaninang umaga kaya lang inaantay ko nga na mag-alarm ang cellphone ko dahil nag-alarm nga ako ng 5 AM. Tapos maya-maya nga bumangon si ate at lumabas ng kwarto. Pinigilan ko pa nga siya at sabi ko maaga pa pero sabi niya nga sa akin ay mag-alas 6 na daw ng umaga. Kaya dali-dali nga akong bumangon at nagsalang kaagad ako ng sinaing at nagprito na nga din ako ng pang-ulam ni ate para sa almusal at para na din sa pambaon niya. Dahil minsan bago nga ako matulog, nanonood muna ako ng Chinese drama at hinihinaan ko nga ang volume ng cellphone ko. Siguro nakalimutan ko pala kasi ng volume kaya hindi ko narinig ang alarm. Kaya habang nakasala nga ang sinaing at saka ang pang-ulam ni Ate Raisa, ay hinanda ko na nga din ang kanyang uniform at dahil Monday nga ngayon ay nakapang Girl Scout sila. Pinaglagay ko na nga din siya ng tubig sa tumbler niya at eto nga't hinahanda ko na nga din ang kanyang baunan. At binilhan ko na nga ulit ng bagong baunan si ate dahil sira na nga ang luma niya. At etong binili ko ay mas maganda at mukhang mas tatagal to. Eto nga ang baunan na hindi basta-basta lumalamig ang pagkain at pwede nga ding magbaon ng may sabaw mga anak natin dito. At dahil pritong manok nga ang ulam ni ate, ay naisipan ko nga ipagbaon na nga din siya ng sausawan at eto nga ang toyo mansi. At dito ko na nga lang nilagay sa isang lalagyan at tingnan nyo naman at hindi talaga nagli-leak. Tapos ang ulam niya ay isasama ko na nga lang sa kanin dahil prito naman. At dahil naluto na nga din ang kanin, ay ipinaglagay ko na nga din siya dito sa kanyang lalagyan. At 600 ml nga pala itong lagayan ng kanin tapos yung lagayan ng ulam ay 400 ml naman. Okay na din ang kanin, hindi naman masyadong malakas kumain si ate at tamang-tama nga lang ang nilagay ko at nagkasya naman pati ang ulam niya. Insulated na nga din itong pinaka-bag kaya hindi basta-basta lalamig ang pagkain nila dito. Pagkatapos ko namang maihanda ang pambaon niya, ipinaghanda ko naman siya ng almusal niya para kakain na nga lang siya dahil nilalaro pa naman niya si baby habang nagluluto ako. Nagsalang na nga din ako ng mainit na tubig dahil may lakad nga kami ng asawa ko mamaya para makapagkape naman kami bago umalis ng bahay. Munti ko pa nga makalimutang lagyan ng kutsara at tinidor ang pambaon ni ate. Buti na lang talaga at naalala ko dahil kung hindi magkakamay talaga siya sa school. At dahil may lakad nga kami ng asawa ko pero kasama nga namin ang dalawang bata kaya naghanda na nga din ako ng mga isusuot nila. At syempre basta may lakad kami ng asawa ko at kasama namin ng batang maliit, ay palagi nga ako nagdadala ng baby wipes, diaper, at saka damit na pampalit, at syempre payong na din. Ipinagdadala ko na nga din ng damit na pambihis ang aming toddler dahil minsan talaga nagdudumi yun, lalo na kapag kumakain nga kami sa labas. Pagkatapos ay kumulo na nga itong mainit na tubig, kaya isinaling ko na nga dito sa thermos. Ang cute nga nitong nabili kong tubigan namin dito sa online, at kapag aalis talaga kami, palagi kami nagdadala ng tubig para nga hindi na kami bibili. Tinulungan ko na nga ito si ate sa pag-aayos ng sarili dahil baka abutin pa siya ng siyam-siyam kapag hindi ko tinulungan, charis. Eto nga pang Girl Scout ni ate, sa online ko din nabili at pinakamalaking size na nga ang binili ko. Hindi ko akalain na sakto lang pala talaga sa kanya. Sabi ko nga pinakamalaking size na ang bibilhin ko para nga umabot hanggang grade 6. Mukhang hindi na aabot to sa grade 6, charis. Kaya kapag binibilhan ko nga itong si ate ng damit sa online ay pang-teen na nga dahil kapag yung sakto sa edad niya ay pag dumating maliit, minsan naman saktong-sakto lang. Pagkatapos naman maggayak ni ate, inhatid na siya ng asawa ko sa school at binihisan ko na nga din ang dalawa kong batang maliit. Pagkatapos ay nag-ayos na nga din ako ng sarili ko at hindi na nga ako naligot, naghapbat na nga lang ako. Nag-retouch nga lang ako ng kaunti, nagpulbo at nag-lip tint at hindi naman ako mahilig mag-ayos at maglagay ng mga kulerete. At pagkarating nga ng asawa ko, nagkape nga lang siya at umalis na nga din kami. Dumaan nga muna kami dito sa City Hall dahil may kailangan nga ayusin dito ang asawa ko at siya na nga lang ang pinapunta ko at nagantay na nga lang kami ng mga bata dito sa labas. Pagkatapos naman sa City Hall ay dumaan nga lang kami dito sa Pag-ibig dahil meron lang kaming kinuha dito at saglit lang naman kami dyan tapos umalis din naman kami kaagad. At dahil sa Kalamba pa nga ang punta namin ay ito tulog na naman itong aking mga batang maliit. Sa tunay laang inahihirapan na talaga ako mag-video kaya tumigil na nga ako sa pagbibideo kaya paano mga mare bibitinin ko na nga ulit kayo at hanggang dito na nga lang ulit. Bye!